Yung PhilHealth, tinanggalan ng reserba dahil di umano daw ay hindi ginagamit ng maayos nitong tenant natin sa baba. Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Yung presidente, si Ledesma, bakit naman kung si Ledesma ang problema, bakit ang nagbabayad, ang magsasuffer ay taong bayan? Mga kasama, magtipon-tipon tayo dyan sa baba. Akyatin natin si Mr. Ledesma doon sa PhilHealth office at ihagis natin sa labas. Kung ano, kung siya may problema. Pero hindi naman dapat, kasi, hindi, alam nyo, matindi itong budget. Paano naman hindi ka magkakaroon ng mental health problems kung ikaw ay Pilipino, ha? But anyway, attorney, kahapon kasi, napag-usapan po namin ng bigla ang guest ko kahapon, ay tungkol sa mental health. Well, wish ko lang po, mabigyan nyo po kami ng update. Sabi ng netizen, marami daw sa gobyerno ang merong mental health. Pero hindi Marami, lalo na sa Malacanang. Hindi natin mga kilala. mental health problems yung mga tao ron. Pero ang mental health pala, marami palang dahilan yan. Oo. Ayan. At paano ngang aayos ang mental health o anong klaseng health? Opo. Yung PhilHealth, kinuha na ng pera. Oo, di ba? Yun, O, saka yun. tinanggalan ng reserba dahil di umano daw ay hindi ginagamit ng maayos nitong tenant natin sa baba. Ala! Di ba yung yung presidente, si Ledesma, bakit naman kung si Ledesma ang problema, bakit ang nagbabayad, ang magsasuffer ay taong bayan? Kung talagang may problema si Ledesma, di pagkatapos ng bagong taon, mga kasama, magtipon-tipon tayo dyan sa baba. Akyatin natin si Mr. Ledesma doon sa PhilHealth office at ihagis natin sa labas. Ay, wow! Kung ano, kung siya may problema. Pero hindi naman dapat, kasi, hindi, alam nyo, matindi itong budget. Paano naman hindi ka magkakaroon ng mental health problems kung ikaw ay Pilipino, ha? Kita mo naman, nakalagay, eto tinignan ko yung budget mabuti Apo. nakalagay sa ating saligang batas na ang dapat prioridad, ang dapat pinakamalaking gastusin ng ating budget ng General Appropriations Act ay edukasyon. Yes. Nasa batas yan, hindi lamang batas. Opo. Pinakamataas na batas sa ating bansa. Ang saligang batas na Constitution. Yeah. Ang Constitution, ang pundasyon ng ating republika. Opo. Yan ay nasasaad sa ating saligang batas, ang saloobin, ang mga adhikain, ang mga pangarap ng lahat ng Pilipino, sapagkat ang ating saligang batas, bagaman hindi po halal ang gumawa niyan, hindi katulad ng 1973 Constitution, nagkaroon ng Constitutional Convention. Opo. Binoto ng mga taong bayan yung mga taong gusto nilang gumawa ng kanilang saligang batas kasi nga, revolutionary government noon. Nag-handpick, namili si Pangulong Cory Aquino ng 50 tao nagtiyang gagawa ng ating saligang batas. Yan naman ay naratipika. Anong ibig sabihin naratipika? Nagbotohan kung nais o hindi ng mga taong bayan na yan ang ating maging saligang batas. Ayun. At mas marami, di hamak, ang nagsabing yan ang gusto naming saligang batas. At yung saligang batas na pinagbotohan ng oo ng nakararaming Pilipino ay sinasabing ang gusto nilang pinakamalaking gastusin, prioridad, binibigyan ng pauna Opo. ng pamahalaan ay ang edukasyon. Ayun. Pero ano nangyari dito sa budget natin? Buti na lang hindi Tosco eh. Yung DPWH, Opo. hindi yung DepEd ang pinakamalaking budget, DPWH. 1.11 trillion. Hindi na bilyon ang pinag-uusapan dito. Trillion. Hindi na bilyones. Trilyones na. Naalala ko tuloy si Trillanes Trillion. Trilyones Kita mo, Okay. eto, diba, ang daming nag-ingay nun. Yung akap daw ay pat may 21 billion.
21? Ang laki nun. Di ba yung AKAP? Opo. Tanggalin daw. Pero noong yung mga senador ay binigyan ng 5 bilyon, ay okay na sa kanila. Nung okay. Humingi lang pala ng parte. Yung mga pumirma. Oh my God. Humingi lang ng parte. Alam nyo, yan mismong AKAP, questionable yan eh. Kasi, hindi dapat yung mga mambabatas ang nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ay executive function. Hindi yan legislative function. Ang trabaho ng mambabatas, ano bang tawag sa kanila? Mambabatas. O anong ginagawa ng mambabatas? Gumagawa ng Batas. Hindi na momroyekto, hindi nangongontrata, at hindi na bibigay ng ayuda. May PSWD po tayo, an executive department. Yun po ang dapat nagbibigay ng ayuda. Executive function po yan. Kaso nyo, 2025 is an election year. Oh. Yes, next year. Okay. Kita mo ha. Ang hiningi lang ni Pangulong Marcos ay 66 billion para sa LGUs. Nung nag-BICAM, ginawang 76.6 billion. O, pangkampanya na naman. O, di ba? Kasi maraming mga miyembro ng ating legislatura, may mga kamag-anak, gobernador, mayor, vice governor, di ba? Dynasty, kasi hindi pa magawa-gawa yung anti-dynasty bill. Opo. Walang gusto. Ginawa ni Coco Pimentel, wala nangyari. Bago si Coco Pimentel, nag-file si Mayor Fred Lim nung siya ay senador. Yes. Naging senador si Mayor Lim ng 3 taon di ba? Opo. 2003, ano ba yan? At 2004, I'm sorry, to 2007. Then noong 2007, tumakbo siyang Mayor of Manila, nanalo siya, nag-resign siya bilang senador. Yan. Oo. Eto pong 531, ito ha, meron pa. Opo. But wait, there's more. Oh. Meron pang 531.67 billion na unprogrammed. Oh. Yung unprogrammed, kahit saan pwede mong gawin yan. Ito yung parang sinasabi mong, ito ang budget, ito para sa national defense, ito para sa education, ito para sa ganito. Pero may 531 billion, para saan yan? Bala na kami kung anong gusto natin gawin. Parang Hindi unlimited. pwede ba? Unli yun eh. Ha? Only decision. Parang mahigit pa yun sa confidential funds eh. Yes. Ngayon, in fairness again to the President, ang hiningi lang niya is 158. Opo. Kasi ang executive ba nagpe-prepare eh. Sinasubmit yung mga budget sa kanya eh. Siya nagpe-prepare nung budget bill. Yeah. Then ipapasa sa legislatura because Congress holds the power of the purse. Siya yung dapat guardian ng pera, hindi tagalustay ng pera. Kasi nga, may provision sa ating constitution, no public monies shall be spent except through an appropriation made by Congress. Kaya nga may GAA, General Appropriations Fund. Yan. Okay. Ang problema, itong unprogrammed na ito, na wala naman sa original budget na sinumite, kasi gumagawa ang executive ng budget based sa expected revenues. Opo. Parang budget yan eh. Halimbawa ngayong Pasko, hindi ka pwedeng gumastos ng 100,000. Halimbawa, ang nagbabudget ka para sa isang taon. Opo. Ito yung kuryente ko, ito yung tubig ko, ito yung gasolina ko, ito yung bayad ko sa hulog sa kotse, Opo. hulog sa bahay. Hindi ka pwedeng bumili ng bumili, maghulog na maghulog, bumili ng kotse ng hulugan, Opo. na ang total na ihuhulugan mo ay, let's say, 1 million a year. Kung ang tingin mo, ang swelduhin mo lang sa next year, sa buong 2025, ay 900,000. Opo. Kulang ka ng 100,000. Opo. O saan nila kinuha yung kulang? Kasi ginawa nilang 531.6 billion Wow. yung unprogrammed. Ha? Kinuha na nila ang PhilHealth. Grabe. O, di ba? Bago, yung sa sin taxes, yung subsidy sa PCSO, hindi nila ibinigay sa PhilHealth. Hindi nila binigay. Hindi nila binigay. Saan napunta po? Nilagay nga sa unprogrammed. Wow. Yan yung ayuda. Congratulations. Galing, galing. Oo.
Bago sinasabi nila, ang dami-dami daw pera ng PhilHealth. Hindi pala, sinasabi na nga ng COA sa kanila. Wala ay. Sinasabi na nga ni COA Commissioner Heidi Mendoza, in the red, ibig sabihin may deficit. Red flag. Oh, eto ha. Tingnan mo kung magkano ang budget ha. 1.11 trillion ang DPWH. Wow. Ha? For flood control, alam mo kung magkano lang ang DepEd. Eto ha, Inkoy. My goodness. Hiningi ni BBM ay 748 billion para sa DepEd. Dapat ang DepEd ang pinakamalakas ha, ang pinakamataas according sa ating konstitusyon. Kita mo ha. Ngayon, yung 748 billion na hinihingi ng Pangulo, binaba pa ng 737 billion. Pambihira oh. Oh, ano nangyari doon sa sinasabi sa Article 14, Section 5 ng ating saligang batas? Opo. Dinisregard, binaliwala ng ating mga mambabatas. Oh, ang bihira. Oh. Ngayon, doon sa sinasabing education, 30 billion lang ang binigay sa CHED, higher education, sa kolehiyo. Oh. Kaya ang hihina ng kokote ng ating mga Oo nga. estudyante. Ang problema, yung mga mahihinang kokote, nahahalal sa House, nagiging chairman ng Quadcom. Yun ang mabigat. Biro yung epekto yan, oh. Grabe. Ibiro nyo, in-slash yung budget sa education, yan ang magiging mga miyembro ng House of Representatives. Oh, edi patay tayo. Yan, talagang babagsak yan in a period of short time. Kaya At nga. saka, I'm still have the floor. Ha? At saka, protection asset order. Yan ang kababagsakan natin dyan. Oh my goodness. Kaya pala, Oh. maraming nagsasabing pag-usapan yung mental health eh. Okay. Okay, sige. Yung TESDA na dapat kung wala ka namang kakayanang magkolehiyo, at least may skills ka. Pwede ka magtrabaho. Ha? Repair ng cellphone, mekaniko, di ba? Yung mga Yeah. skilled. 18.5 billion lang, oh, ang ibinigay sa TESDA. All in all, ang budget ng edukasyon ay 913 billion lamang. Grabe, ang layo doon sa 1.11 trillion ng DPWH. Sa transportation naman, si Department of Transportation, yung ating mga LRT, MRT, kalye, napakaliit oh. 180 billion lamang. Ala, baka bumagsak yun. Hindi kaya. Bago, pagdating sa BICAM, yun ang hiningi ni Pangulo. 180 billion. Ginawa ng BICAM na 87 billion. Oh. Agrikultura. Diba, nangangamote na nga tayo, ang mahal na nga ng bigas. Opo. Kulang na nga, nag-i-import na tayo ng bigas. Okay, humingi si BBM ng 128 billion. Binaba ng 124 billion. Kamote. Kamote na nga yung Agriculture Secretary, kamote pa ang budget niya. Mario. Pupunta tayo dyan, mamaya-maya. Oo. Ito, Calamity Fund. Para pag bumabagyo, bumabaha, lumilindol, pumuputok ang bulkan. Ito niyo yung kanlaon, di ba, sa Bacolod. Opo. Pagka-file ng certificate ni Guanzon na siya ay tatakbo sa party list, pumutok yung bulkan. Nagalit. May connection kaya. Wala naman siguro. Pero pumutok, basta. Pag-file niya, pumutok ang bulkan. Ano yung sabihin nun? Ganun. Eto, anyway, para sa kalamidad, Yes. humingi si BBM ng 31 billion, binaba ng 21. Tinanggalan ng 10 billion. Oh, laki na. Hindi na nga makapag-rescue ng mga binabaha, nililindol. Pinuputukan ng sinasabugan ng bulkan. Ingat mo pa. Pambihira. Yung mga sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Humingi ng 163 billion si Pangulong Marcos, binaba ng 109. Almost 60 billion ang binaba. Sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Ang liit-liit na nga. Social welfare.
Humingi ng 229, naging 217. Oh, grabe. Anyway, itutuloy po natin yan. Yes. Maraming kapuitan talaga ang ginawa ng BICAM na ito.